Isang sigaw. Sinundan ng isa pa. Ang kambal na dagundong ng takot ay bumalot sa bawat sulok ng malawak at malamig na mansyon ng mga Castello. Para kay Julian Castello, ito ang pamilyar na lason na gumigising sa kanya gabi-gabi. Napahigpit ang hawak niya sa baso ng alak, ang mamahaling kristal ay halos mabasag sa kanyang pagkuyom. Hindi ang ingay ang sumasakit sa kanya, kundi ang katahimikan na kasunod nito. Ang katahimikan na nagsasabing wala siyang magawa. Isang makapangyarihang CEO sa umaga, isang inutil na ama sa gabi. Napatingin siya sa larawan sa kanyang mesa. Ang ngiti ni Alana, ang kanyang yumaong asawa, ay tila isang mapanghusgang paalala. Alam ni Alana kung paano patatahanin ang mga bata. Alam niya ang bawat himig, bawat yakap, pero wala na si Alana. At ang naiwan ay isang bahay na puno ng yaman, pero hungkag sa pagmamahal. Kinabukasan, hinarap ni Julian ang isa na namang pila ng mga aplikante para sa posisyon ng yaya. Lahat sila ay may impresibong resume, lahat sila ay may mga matatamis na salita. Pero nakita na niya ang lahat ng ito. Hanggang sa pumasok ang huling aplikante, Valeria Reyes. Simple ang kanyang damit, walang kolorete sa muka. Sa unang tingin, hindi siya nababagay sa karangyaan ng mansyon. Tila siya isang ibon na naligaw sa isang gintong hawla. Anong alam mo sa pag-aalaga ng batang may trauma? Diretsong tanong ni Julian. Ang boses ay walang emosyon. Hindi natinag si Valeria. Tinitigan niya si Julian sa mga mata. Wala po akong alam sa salitang trauma. Sir, pero alam ko po ang pakiramdam ng mag-isa at matakot sa dilim. May kung anong kumurot sa puso ni Julian. Ang mga anak ko ay sumisigaw tuwing gabi. Pagpapatuloy niya, sinusubok ang katatagan ng dalaga. Lahat ng yaya ay sumuko. Anong gagawin mo para patigilin sila? Ngumiti ng bahagya si Valeria, isang nangiting malungkot, ngunit puno ng pag-unawa. Hindi po takot ang kalaban ng mga bata, sir. Lungkot po, mahinang sagot niya. At hindi po tinatalo ang lungkot sa pamamagitan ng sigaw. Tinatalo po ito sa pamamagitan ng pagdamay. Hindi alam ni Julian kung ano ang nagudyok sa kanya. Marahil ay ang desperasyon, marahil ay ang kakaibang kislap sa mga mata ng babaeng ito. Magsimula ka bukas, anya, bago pa man niya mabago ang kanyang isip. Dumating ang gabi. Tulad ng dati, inihanda ni Julian ang kanyang sarili. Ang bote ng alak, ang nakabibinging katahimikan. Hinihintay niya ang sigaw. At nagsimula nga ito. Una si Luna, pagkatapos ay si Sol. Ang kanilang mga iyak ay tila mga punyal na tumutusok sa dibdib ni Julian. Napapikit siya, handa nang tanggapin ang isa na namang kabiguan. Pero may kakaiba. Hindi niya narinig ang karaniwang yabag ng yaya na nagmamadaling pumanik. Wala ring sigaw pabalik na nagsasabing, "Tumahimik na kayo." Katahimikan. Dahil sa pagtataka, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kanyang opisina. Sinundan niya ang tunog ng pag-iyak hanggang sa marating niya ang pasilyo sa labas ng silid ng kambal. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa loob, sa dilim na tinatanglawan lamang ng maliit na night lamp, nakita niya si Valeria. Hindi niya sinisigawan ang mga bata. Hindi niya sila pinipilit matulog. Sa halip, may isang mahinang tugtugin mula sa kanyang cellphone. Isang malamyos na himig ng kundiman. Nakatayo si Valeria sa gitna ng silid. Karga ang umiiyak na si Sol sa isang braso at hawak naman ang kamay ng humihikbing si Luna sa kabila. At sa saliw ng musika, dahan-dahan siyang umikot. Isang sayaw, isang mabagal, malumanay na sayaw. Ang kanyang mga paa ay halos hindi gumagalaw sa sahig, pero ang kanyang katawan ay isang duyan na paulit-ulit na nagpapatahan sa dalawang maliliit na kaluluwang puno ng takot. Napanood ni Julian kung paano unti-unting humina ang mga hikbi. Ang mga maliliit na kamay na nakakapit ng mahigpit sa damit ni Valeria ay dahan-dahang lumuwag. Ang mga sigaw ay napalitan ng mga buntong hininga. Patuloy lang sa pagsayaw si Valeria.
Ang kanyang mga mata ay nakapikit, tila dinarama ang bawat nota ng musika at ibinabahagi ang kapayapaan nito sa mga bata. Napahinto sa paghinga si Julian. Sa buong buhay niya, sa lahat ng yaman at kapangyarihan niya, wala siyang nakitang ganito. Isang milagro na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Nang tuluyan ng humimbing ang kambal sa kama, maingat na inayos ni Valeria ang kanilang kumot. Hinalikan niya ang noo ng bawat isa bago dahan-dahang tumalikod para lumabas. Ngunit pagpihit niya, napasigaw siya ng bahagya. Nakatayo roon si Julian sa may pintuan. Ang kanyang anino ay humahaba sa dilim. Ang kanyang muka ay seryoso. Hindi mabasa ang iniisip. Lumabas siya mula sa anino. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Valeria. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Bumabasag sa sagradong katahimikan ng silid. Ano ang ginagawa mo sa mga anak ko? Naramdaman ni Valeria ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang muka. Ang boses ni Julian Castillo ay parang yelo, kalmado sa labas, ngunit may kakayahang magdulot ng panginginig. Nakatayo ito sa may pintuan, isang dambuhalang anino na tila kayang lamunin ang lahat ng liwanag sa silid. Sir? Nagsimulang manginig ang boses ni Valeria. Pinilit niyang maging matatag. Hindi ito ang oras para magpakita ng kahinaan. Ipaliwanag mo, utos ni Julian. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Sinusuri ang bawat galaw, bawat paghinga. Huminga ng malalim si Valeria. Naalala ko lang po ang nanay ko. Mahina niyang sagot. Ang mga mata ay napunta sa mahimbing na natutulog na kambal. Ganyan din po ang ginagawa niya sa akin noong bata ako. Kapag hindi ako makatulog sa takot, isasayaw niya ako hanggang sa makalimutan ko ang lahat ng masama. Isang saglit na katahimikan. Inaasahan ni Valeria ang isang pagalitan, isang matalas na salita. Ngunit wala. Ang mukha ni Julian ay nanatiling isang blangkong pader, hindi mabasa, hindi maabot. Lungkot po ang kalaban nila, sir. Pagpapatuloy niya, mas may kumpiyansa na ngayon. Hindi po sila masamang bata. Nalulungkot lang po sila. Tumango si Julian, isang beses lang, isang maliit at halos hindi mahahalata na galaw. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palayo. Nag-iwan ng isang hanging mas malamig pa kaysa dati. Walang salamat, walang magaling, walang kahit ano. Naiwan si Valeria na nanginginig ang mga tuhod, hindi sigurado kung ang ginawa ba niya ay tama o isang malaking pagkakamali na magiging dahilan ng kanyang pagkaalis. Kinabukasan, maagang gumising si Valeria. Sa hapagkainan, isang mahabang lamesa na gawa sa mahogany na kayang pakainin ng 20 tao. Tahimik na nakaupo ang kambal. Ganoon daw sila palagi, ayon sa kasambahay. Tahimik. Malungkot. Good morning, Luna. Good morning, Sol. Bati ni Valeria na may ngiti. Tumingin lang sila sa kanya. Ang kanilang mga mata ay malalaki at walang emosyon. Umupo si Valeria sa tabi nila, hindi sa kabilang dulo ng lamesa kung saan karaniwang umuupo ang mga yaya. Kumuha siya ng tinapay at sinimulang gayahin ang isang ibon na tumutuka. Tweet, tweet! Ang sabi ng ibon, masarap daw ang almusal. Walang reaksyon. Sinubukan niya ulit. Ngayon ay isang aso naman. Arf, arf! Pahingi naman yan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luna. Nakita yon ni Valeria. Iyon ang unang sinag ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. Nagpatuloy siya. At sa wakas, isang mahinang tawa ang kumawala mula kay Sol. Isang tunog na napakabihirang marinig sa mansyon na yon. Kaya't napahinto maging ang mga kasambahay sa kanilang ginagawa. Sa gitna ng mumunting kasiyahang iyon, isang tunog ang pumutol sa lahat. Ang matinis na tunog ng takong na tumatama sa marmol na sahig. Pababa sa engrandeng hagdanan ay isang babae na tila reyna sa kanyang sariling palasyo. Perpekto ang ayos ng buhok, kumikinang ang mga alahas, at ang kanyang mga mata
ay kasing talas ng agila. Si Doña Isabela Castelo. Agad na nawala ang mga ngiti sa mukha ng kambal. Napayuko sila at muling naging mga estatwang walang buhay. Naramdaman ni Valeria ang paglamig ng hangin. "Julian," sabi ng Donya. Ang boses ay matamis, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hinalikan niya sa pisngi ang anak na kararating lang din sa dining hall. "Hindi mo sinabi sa akin na kumuha ka na pala ng bago." Ang salitang bago ay binitawan niya na parang isang maruming basahan. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Valeria. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Napayuko si Valeria. "Magandang umaga po, ma'am." "Ikaw pala si Valeria," sabi ni Doña Isabela. Lumapit ito at umikot pa sa kanya na parang sinusuri ang isang muebles. "Saan ka ba nagmula, iha? Anong natapos mo?" Bawat tanong ay tila isang karayom. "Taga-probinsya po. Nakatapos po ng high school," sagot ni Valeria. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Isang bahagyang pagtaas ng kilay mula sa Donya. "High school lang? At sa tingin mo, sapat na yon para alagaan ang mga apo ko? Ang mga Castelo?" "Mama," mahinahong saway ni Julian. Ngunit hindi nagpatinag si Doña Isabela. Itinuon niya muli ang kanyang pansin kay Valeria. Ang pag-aalaga sa mga batang ito ay hindi parang paglalaro ng bahay-bahayan. Kailangan dito ng disiplina. Kailangan ng class. Hindi sayaw-sayaw lang sa dilim. Natigilan si Valeria. Paano niya nalaman? Nakita niya ang isang nangisi sa labi ng Donya bago ito bumaling kay Julian. "Julian, anak, mag-usap tayo sa opisina mo now." Walang nagawa si Julian kundi sumunod. Habang naglalakad sila palayo, naiwan si Valeria sa hapagkainan kasama ang kambal. Pakiramdam niya ay mas maliit at mas walang halaga siya kaysa dati. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi niya marinig nang malinaw ang pinag-uusapan sa loob ng opisina. Ngunit ang boses ni Doña Isabela ay sapat na malakas para marinig ang tindi nito. Isang matalas na tunog na parang bumibiyak na salamin. Pagkatapos ng ilang minuto, bumukas ang pinto at lumabas si Doña Isabela. Nagtama ang kanilang mga mata sa pasilyo. May tagumpay sa tingin ng matanda, isang tingin na nagsasabing, "Tapos ka na." Nagmamadali itong naglakad paalis. Pagdaan nito sa tabi niya, may ibinulong ito na para lamang sa kanya. "Hindi ka nababagay dito." Naiwan si Valeria na nakatayo roon. Ang puso ay kumakarera. Ilang saglit pa, lumabas si Julian mula sa opisina. Ang kanyang mukha ay mas mailap pa kaysa dati. Naglakad ito palapit sa kanya at bawat hakbang nito ay tila isang malakas na dagundong sa sahig. Huminto ito sa harap niya. Inaasahan na ni Valeria ang mga salitang magtatapos sa kanyang pananatili. Ngunit bago pa man makapagsalita si Julian, isang boses ang pumutol sa tensyon. Boses ni Doña Isabela, malakas at malinaw mula sa may pinto. "Paalisin mo ang babaeng yan, Julian, o ako ang magpapaalis sa kanya." Nakatayo si Julian sa pagitan ng dalawang mundo. Sa kanyang likuran, naroon si Valeria, nakayuko. Ang buong katauhan ay sumisigaw ng takot at pag-asa. Sa kanyang harapan, naroon ang kanyang ina. Si Doña Isabela, ang mga mata ay parang matatalim na kristal, nag-uutos, nagbabanta. "Paalisin mo ang babaeng yan, Julian." Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, isang utos na sanay niyang sinusunod mula pagkabata. Ang salita ng Donya ay batas sa pamamahay na ito. Ngunit sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, isang bagay sa loob ni Julian ang hindi sumang-ayon. Isang bagay ang nagrebelde. Hindi siya sumagot. Sa halip tinalikuran niya ang dalawang babae at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Isinara niya ang mabigat na pinto na lumikha ng isang malakas na kalabog na nagpatigil sa lahat ng ingay sa labas. Kailangan niyang mag-isip. Umupo siya sa kanyang silyang katad at hinarap ang monitor ng security cameras. Isang click lang ng mouse,
at lumitaw sa screen ang hardin. At naroon sila, si Valeria at ang kambal. Nakaupo sila sa damuhan. Walang marangyang laruan, walang magagarang damit. Si Valeria lang na gumagawa ng korona mula sa mga bulaklak ng gumamela. Nakita niya itong malumanay na inilagay ang korona sa ulo ni Luna. At sa screen na high definition, kitang-kita ni Julian ang isang bagay na halos isang taon na niyang hindi nakikita. Isang totoong nangiti. Hindi isang pilit na pagngiwi o isang magalang na pag-arko ng mga labi. Isang ngiti na umabot sa mga mata ni Luna, kasabay ng isang mahinang tawa na kumawala mula sa lalamunan ni Sol. Para kay Julian, ang tunog na yon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng numero sa kanyang stock portfolio. Ang tunog na yon ay isang himala. At kasabay ng himalang yon ay ang pagbabalik ng isang alaala. Isang multo na matagal na niyang tinatakbuhan. Nasa loob sila ng silid-aklatan. Gabi. Si Alana ay nakatayo sa harap niya, ang mga mata ay namumugto. Julian, nakikiusap ako sa'yo. Sabi nito, ang boses ay basag. Ibaba mo muna yung cellphone mo. Kaunting oras lang. Importante to, Alana. Sagot niya, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa email na kanyang binabasa. Mas importante pa ba sa akin? Sa pamilya natin? Hinawakan ni Alana ang kanyang braso, desperado. Nandito ka nga, Julian. Pero wala ka naman. Ang katawan mo lang ang kasama namin. Pero ang isip mo, ang puso mo, nasa opisina. Ibinaba niya ang cellphone, inis. Ano na naman ba to? Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa inyo. Para sa kinabukasan ng mga bata. Umiling si Alana. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi yan ang kailangan namin. Ikaw. Ikaw ang kailangan namin. Bumalik si Julian sa kasalukuyan. Ang dibdib niya ay naninikip. Inuulit ko lang ang pagkakamali ko. Naisip niya. Pinapalitan niya ng mga yaya at ng pera ang kanyang presensya. Tulad ng kung paano niya sinubukang palitan ng mga regalo at karangyaan ang kanyang pagmamahal kay Alana. Pinatay niya ang monitor. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, matatag na parang bakal. Nabigo niya si Alana, pero hindi niya bibiguin ang kanyang mga anak. Hindi ngayon, hindi sa mga anak ko. Binuksan niya ang pinto ng kanyang opisina at naglakad palabas. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sala, naghihintay na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang muka ay puno ng katiyakan sa kanyang tagumpay. Huminto si Julian sa harap niya. Mama. Tumingala si Doña Isabela. Isang ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Nag-impake na ba siya? Tinitigan ni Julian ang kanyang ina. Ang mga mata niya ay malamig at determinado. Hindi siya aalis, Mama. Nawala ang ngiti ni Doña Isabela. Napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay nanggalit. Ano ang sinabi mo? Narinig mo ako. Matatag na sagot ni Julian. Si Valeria ay mananatili dito. Tumayo ang Donya, ang kanyang tindig ay puno ng bagsik. Dahil lang sa isang sayaw, Julian, nagpapaloko ka ba sa isang hamak na probinsyana? Hindi mo ba nakikita? Baka may masama siyang balak. Ang nakikita ko, Mama, ay ang unang nangiti ng mga anak ko sa loob ng 1 taon. Giit ni Julian. Ang boses ay nagsimulang tumaas. Isang bagay na hindi na ibigay ng pera mo, ng impluensya mo, o ng lahat ng disiplina mo. Walang hiya ka. Sigaw ni Doña Isabela, nasaktan ng kanyang amor propyo. Ako ang ina mo. Isang hamak na yaya lang ang ipapalit mo sa akin. Hindi ito tungkol sa'yo o sa akin. Sagot ni Julian, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Ito ay tungkol kay Luna at Sol. At kung si Valeria ang makakatulong sa kanila, mananatili siya. Ito ang huling salita ko. Tumalikod siya, hindi na hinintay pa ang sagot. Bawat hakbang palayo sa kanyang ina ay tila isang paghakbang palayo sa isang buhay ng pagsunod.
Nakita niya si Valeria sa pasilyo malapit sa silid ng mga bata. Nakatayo roon, balisa, tila naghihintay ng kanyang hatol. Nang makita siya nito, lalo itong napayuko. Inaasahan na ang pinakamasama. Huminto si Julian sa harap niya. Ang katahimikan ay mabigat at puno ng tensyon. "Manatili ka," sabi ni Julian. Ang boses ay hindi na malamig, ngunit hindi pa rin mainit. Isang simpleng pahayag. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Tumingala si Valeria. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, hindi makapaniwala. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy na sa paglakad si Julian at iniwan siyang nakatulala. Sa labas, padabog na pumasok si Doña Isabela sa kanyang kotse. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at kahihiyan. Kinuha niya ang kanyang mamahaling cellphone at nagdial ng isang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo sa taglamig. "Arman, kailangan ko ng serbisyo mo." Isang saglit na katahimikan. "Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng nagngangalang Valeria Reyes, bawat sikreto, bawat dumi." Pagkatapos ng araw na yon, nagbago ang hangin sa mansyon ng mga Kastelo. Hindi na ito kasing lamig ng dati. Para kay Valeria, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa takot, kundi sa pag-asa. Ang mga mata ni Doña Isabela ay nanatiling mapanghusga sa mga bihirang pagbisita nito. Ngunit ang paninindigan ni Sir Julian ay nagbigay sa kanya ng isang kalasag na hindi niya inaasahan. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot, kina Luna at Sol. Ang kanilang mga araw ay napupuno na ng mga laro sa hardin, pagbabasa ng mga kwento, at higit sa lahat, ng tawanan. Ang dating tahimik na mga bata ay unti-unti nang nagiging mga bata. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa mga bata, kundi sa kanilang ama. Isang gabi, habang pinapatulog ni Valeria ang kambal, gamit ang pamilyar na sayaw, bumukas ang pinto. Pumasok si Julian. Hindi na ito nagtatago sa dilim. "Ako na naman," mahinang sabi nito. Nagulat si Valeria. "Po? Turuan mo ako." May pag-aalinlangan, pero itinuro ni Valeria ang mga simpleng hakbang. Inilagay ni Julian ang isang kamay sa likod ni Luna at ang isa ay sa kamay ni Sol. Sinubukan niyang umikot, ngunit ang kanyang mga galaw ay matigas at alanganin, parang isang robot. Napangiti si Valeria. "Mas malumanay po, sir. Damhin niyo lang po ang tugtog." Lumapit siya para ayusin ang postura nito. "Hayaan niyo pong ang puso niyo ang magdala sa mga paan niyo." Hinawakan niya ang kamay ni Julian na nakahawak kay Sol para igiya ito. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga balat, naramdaman ni Valeria ang isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong braso. Ang kamay nito ay malaki at mainit, magaspang ng bahagya dahil sa paghawak ng panulat at marahil sa bigat ng buong mundo. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Naamoy niya ang banayad na pabango ni Julian, isang amoy ng sandalwood at mamahaling opisina. Napakalapit niya rito. Nag-angat siya ng tingin at nahuli niya itong nakatitig sa kanya, hindi sa mga bata. Ang mga mata nito ay hindi na malamig. Mayroon itong kakaibang init, isang kislap ng pagtataka. Agad na binawi ni Valeria ang kanyang kamay. Ang pisngi ay nag-iinit. Ganyan po, sir." Tumangulang si Julian at nagpatuloy sa pagsayaw, mas malumanay na ngayon. At sa gabing iyon, napanood ni Valeria kung paano unang napatulog ng isang ama ang sarili niyang mga anak. Ang mga sandaling iyon ay nagsimulang madagdagan. Minsan, umuuwi na si Julian ng maaga para lang makasabay sa hapunan. Uupo siya sa tabi ng mga anak, makikinig sa kanilang mga kwento tungkol sa mga bulaklak na ginawa nilang korona o sa mga paru-parong kanilang hinabol. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang CEO ng Castello Corporation. Siya lang si Julian, isang ama, isang lalaking nalulungkot, isang hapon,
Habang nagliligpit si Valeria sa hardin, nilapitan siya ni Julian. Malamig na ang simoy ng hangin, sabi nito. Okay lang po, sir. Sanay po ako. Sagot niya, habang yakap ang sarili, gamit ang kanyang manipis at medyo kupas ng shawl. Hindi na ito nagsalita. Kinabukasan, may iniabot itong isang paper bag sa kanya. Para sa'yo. Binuksan ito ni Valeria. Sa loob ay isang makapal at malambot na shawl, kulay krema. Simple ngunit elegante. Sir, hindi ko po matatanggap to. Nakakahiya po. Sabi niya, gulat na gulat. Huwag mo nang tanggihan, sabi ni Julian. Ang tingin ay nasa malayo. Ayokong magkasakit ang yaya ng mga anak ko. Iyon lang ang sinabi nito bago tumalikod at umalis. Ngunit para kay Valeria, ang mga salitang iyon ay may dalang bigat at init na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Napansin ka niya, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Hindi lang bilang katulong, nakita ka niya. Ngunit tulad ng mga ninakaw na sandali, ang kaligayahan ay laging may banta. Minsan, sa gitna ng isang masayang hapunan, biglang darating si Doña Isabela. Ang kanyang presensya ay sapat na para palamigin ang buong silid, patigilin ang tawanan, at ipaalala kay Valeria kung saan siya lulugar. Mukhang masaya kayo. Sasabihin ng Donya, ang ngiti ay hindi abot sa mga mata. Sana lang ay hindi mo nakakalimutan ang iyong mga trabaho dahil sa pakikipaglaro, Valeria. At ang mahika ay maglalaho. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang tahimik na tagumpay, napatulog niya ang kambal sa loob lang ng 10 minuto. Pumasok si Valeria sa kanyang maliit na silid. Pagod siya ngunit masaya. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang luma at medyo basag na cellphone para sana magpasalamat sa Diyos para sa isang magandang araw. Ngunit bago pa man niya magawa yon, umilaw ang screen. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Pero sapat na ang mga iyon para gumuho ang munting mundong unti-unti niyang binubuo. Sapat na para ibalik ang lahat ng takot na sinubukan niyang ibaon sa limot. Alam ko kung nasaan ka, Val. Hindi mo ako matatakasan. Napansin ni Julian ang pagbabago. Sa simula, ito ay maliliit na bagay lamang. Ang dating presensya ni Valeria, na tila isang kalmadong lawa, ay biglang nagkaroon ng mga alon. Nakikita niya itong biglang napapalingon sa tuwing may tunog ng sasakyan sa labas. Ang cellphone nito, na dati ay iniiwan lang kung saan-saan, ay lagi na ngayong nasa bulsa o hawak ng mahigpit sa kamay. At minsan, nahuhuli niya itong nakatulala. Ang mga mata ay punoong isang takot na hindi niya maunawaan. Ang tawa ay nandoon pa rin para sa mga bata. Ang sayaw sa dilim ay nagpapatuloy pa rin. Ngunit kapag akala ni Valeria na walang nakatingin, nakikita ni Julian ang pagbabalik ng anino sa mga mata nito. Isang hapon, naabutan niya ito sa may bintana. Nakatingin sa malayo, ang mga kamay ay mahigpit na magkayakap sa sarili. Valeria. Napatalon ito sa gulat at mabilis na iwinaksi ang lungkot sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang pilit ng ngiti. Sir Julian, kayo po pala. Lumapit si Julian. May problema ba? Tanong niya. Mas direkta kaysa sa kanyang nakasanayan. Ilang araw ka nang balisa. Umiling ito ng mabilis. Masyadong mabilis. Wala po, sir. Okay lang po ako. Siguro po, namimiss ko lang po ang pamilya ko sa probinsya. Isang magandang dahilan. Isang kapani-paniwalang dahilan. Pero alam ni Julian na hindi iyon totoo. Nakita niya ang pagsisinungaling sa mga mata nito. Isang pader ang biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pader na hindi niya alam kung paano gigibain. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sabi na lang niya bago tumalikod. Isang bahagi niya ang gustong pilitin ang katotohanan mula sa dalaga.
Ngunit isang bahagi niya ang natatakot sa kung ano ang maaari niyang malaman. Samantala, sa isang mamahaling restaurant sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Doña Isabela Castelo sa harap ng kanyang pribadong investigador na si Arman. Inilatag ni Arman ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Narito na po ang lahat ng nalaman ko tungkol kay Valeria Reyes, Doña, sabi nito. Binuksan ni Doña Isabela ang envelope ng may pagkainip. Binasa niya ang mga dokumento, ang kanyang kilay ay bahagyang tumataas sa bawat pahina. Simple lang ang buhay nito. Mahirap, walang yaman, walang impluwensya. Ngunit pagdating niya sa huling pahina, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Marco Sandoval, ex-boyfriend. Anong meron sa lalaking ito? Tanong ng Donya. Hindi inaalis ang tingin sa litrato ng isang lalaking mayabang ang tindig. Siya po ang dahilan kung bakit umalis si Valeria sa probinsya, Donya. Paliwanag ni Arman, may malaking pagkakautang si Marco sa mga maling tao dahil sa sugal. At ayon sa mga nakalap kong impormasyon, sinasaktan niya ang babae. Tinakasan siya ni Valeria. Isang ngising demonyo ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Doña Isabela. Hindi awa ang naramdaman niya para kay Valeria, kundi pagkakataon. Ang perpektong armas. Hanapin mo ang Marco na yan. Utos niya. Ang boses ay malamig at puno ng plano. Sabihin mo, gusto ko siyang kausapin. Sabihin mong, may alok ako na hindi niya matatanggihan. Masusunod po, Donya. Gabi na sa mansyon ng mga Castelo. Pagkatapos ng hapunan, hindi mahanap ni Julian si Valeria. Karaniwan, nagbabasa ito ng libro sa sala habang hinihintay ang oras ng pagtulog ng mga bata. Nakita niya ito sa may hardin, nakaupo sa isang bench, kausap ang isang tao sa cellphone. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit kitang-kita niya ang tensyon sa katawan nito. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang ulo na tila sasabog na. Maya-maya, ibinaba nito ang tawag at napahagulgol ng walang tunog. Yumuyugyog ang mga balikat nito sa pag-iyak. Naramdaman ni Julian ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ang pakiramdam ng pagiging inutil. Gusto niyang lumapit, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pumasok na lang siya pabalik sa loob, nag-iwan sa dalaga ng espasyo para sa kung anumang demonyo ang kinakaharap nito. Makalipas ang isang oras, nakita niyang naglalakad si Valeria papasok ng bahay. Ang mga mata ay namumugto, ngunit ang mukha ay pilit na pinapakalma. Dumiretso ito sa kusina para uminom ng tubig. Naiwan sa mesa sa sala ang kanyang cellphone. Hindi sinasadya, ngunit napatingin si Julian. Umilaw ang screen. Isang bagong mensahe. Hindi niya binasa ang buong mensahe. Hindi na kailangan. Ang huling dalawang salita na nakasulat sa malalaking letra ay sapat na para magtanim ng isang malamig na binhi ng pagdududa sa kanyang puso. Dalawang salitang nagbago sa lahat. Magbabayad ka. Bayad. Ang dalawang salitang yon ay tumatak sa isipan ni Julian na parang isang markang bakal. Magbabayad ka. Sino ang nagbabanta kay Valeria? At para saan? Ito ba ay tungkol sa utang? O isang bagay na mas malalim, mas personal? Ang pagdududa na minsan nang itinanim ng kanyang ina ay nagsimulang mag-ugat. Ang imahe ni Valeria bilang isang simpleng dalaga ay unti-unting nababahira ng misteryo. Sa sumunod na mga araw, pinilit ni Julian na maging normal. Ngunit may distansya na siyang nararamdaman, isang pader ng pag-iingat na itinayo niya sa pagitan nila. Sinusuri niya ang bawat galaw, bawat salita ni Valeria, naghahanap ng mga bitak sa kanyang pagkukunwari. Ngunit wala siyang makita kundi ang parehong babae na buong pusong nag-aalaga sa kanyang mga anak. Lalo lang siyang naguluhan. Isang Sabado ng hapon, habang si Valeria at ang kambal ay nasa labas, nagpasya si Julian na ayusin ang mga lumang gamit sa dating opisina ni Alana. Ito ay isang silid na bihira niyang pasukin, isang museo ng mga alaala
na parehong nagbibigay ng aliw at sakit. Habang hinahalungkat ang isang kabinet na puno ng mga dokumento ng charity work ni Alana, isang kahon na gawa sa kahoy ang aksidente niyang naitulak mula sa itaas na estante. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Nagkalat ang laman nito, mga lumang litrato, mga sulat, at mga pinutol na artikulo mula sa dyaryo. Napasimangot si Julian habang pinupulot ang mga ito. Ngunit isang artikulo ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang pamagat nito, mula sa lansangan tungo sa entablado, ang tagumpay ng mga kabataang mananayaw. May larawan itong kasama. Isang grupo ng mga tinedyer na nakangiti, hawak ang isang malaking tropeyo. At sa tabi ng tropeyo, nakatayo ang kanyang asawang si Alana, nakaakbay sa isang payat na dalagitan na may ngiting nahihiya, ngunit puno ng tagumpay. Tinitigan ni Julian ang mukha ng dalagita. Pamilyar. Napakapamilyar. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hinfanap niya ang pangalan sa ilalim ng larawan. At naroon nga. Yang itinanghal na kampeyon na si Valeria Reyes kasama ang kanyang tagapagtaguyod na si Gengawa Alana Castelo. Napaupo si Julian sa sahig. Ang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang artikulo ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Valeria Reyes. Hindi siya isang estranghera. Hindi siya isang simpleng aplikante na nagkataon lang na nakita ang anunsyo. Siya ang batang tinulungan ni Alana. Siya ang batang laging ikinukwento ng kanyang asawa nang may paghanga at pagmamalaki. Naalala niya ngayon ang mga salita ni Alana. Mga salitang binaliwala niya noon dahil sa kanyang pagiging abala. Nakilala ko siya, Julian. Isang batang may pambihirang talento. Kapag sumasayaw siya, parang nagkakaroon ng buhay ang sahig. Sabi niya, gusto niyang maging guro balang araw para ituro sa ibang bata kung paano ipahayag ang sarili sa pamamagitan ng sayaw. May puso siyang sumasayaw, Julian. Tandaan mo yan. Isang puso na sumasayaw. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang sayaw sa dilim. Ang paraan kung paano niya napakalma ang kambal. Hindi yun isang simpleng teknik na natutunan niya. Iyon ang kanyang kaluluwa. Ang regalo na nakita ni Alana sa kanya, maraming taon na ang nakalipas. Pero bakit hindi niya sinabi? Bakit niya inilihim ang koneksyon niya kay Alana? Ang pagdududa na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay biglang napalitan ng isang mas malakas na emosyon. Paghanga at kahihiyan. Hinusgahan niya ang isang taong minsan nang hinangaan ng kanyang asawa. Tumayo siya. Hawak-hawak pa rin ang lumang artikulo at ang litrato ni Alana at ng batang si Valeria. Kailangan niya ng mga sagot. Naglakad siya palabas ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may layunin. Nakita niya si Valeria sa hardin. Tinuturuan si Luna at Sol kung paano gumawa ng maliliit na bangkang papel. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang buhok. Nagbibigay dito ng isang ginintuang sinag. Lumapit si Julian. Ang anino niya ay tumabon sa kanilang munting laro. Napatigil ang tatlo at tumingala sa kanya. Valeria. Ang boses ni Julian ay seryoso. Walang emosyon, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Valeria dati. Napansin ni Valeria ang hawak nitong papel. Nakita niya ang kanyang sariling mukha. Mas bata, mas payat. Nakangiti sa tabi ng isang babaeng hindi niya kailanman malilimutan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ang sikretong matagal niyang itinago ay hawak na ngayon ng lalaking pinagsisilbihan niya. Inilahad ni Julian ang litrato. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, matalim, naghahanap. May kailangan kang ipaliwanag sa akin, Valeria. Ang hardin ay biglang napuno ng isang mabigat na katahimikan. Tanging ang huni ng mga ibon at ang mabilis na tibok ng puso ni Valeria ang maririnig. Tinitigan niya ang litrato, isang paalala ng isang panahong puno ng pangarap at pag-asa. At sa tabi niya,
Ang anghel na nagbigay sa kanya ng pagkakataong yon, si Ma'am Alana. Napayuko si Valeria, hindi makatingin ng diretso kay Julian. "Patawad po, sir." Mahina niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. "Bakit?" Iyon lang ang tanong ni Julian. Hindi ito galit. Ito ay isang tanong na puno ng pagkalito. "Bakit hindi mo sinabi?" Huminga ng malalim si Valeria. Pinipilit na buuin ang mga salita. Dahil, dahil po ayokong isipin ninyo na ginagamit ko ang alaala ni Ma'am Alana para makakuha ng pabor. Paliwanag niya. Ang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Nang makita ko po ang anunsyo na kailangan ninyo ng yaya, naramdaman ko pong ito na ang pagkakataon ko. Ang pagkakataon kong suklian ang kabutihan niya, kahit sa maliit na paraan lang, sa pag-aalaga sa mga anak ninyo. Pinunasan niya ang isang takas na luha. Ipinangako ko po sa kanya na aayusin ko ang buhay ko. Nagagamitin ko sa tama ang tulong na ibinigay niya. Ito na po yon, sir. Ang pagtupad sa pangako ko. Tinitigan siya ni Julian. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng hinala na may masama siyang balak ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Ang nakikita niya ngayon sa harap niya ay hindi isang taong mapanlinlang. Nakikita niya ang katapatan, ang utang na loob, ang parehong pusong sumasayaw na laging sinasabi ni Alana. Isang bagay sa loob ni Julian ang lumambot. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. "Salamat," sabi niya. Isang salitang nagpagulat maging sa kanyang sarili. Nag-angat ng tingin si Valeria. Gulat. "Salamat," ulit ni Julian. "Mas may katiyakan na ngayon sa pagtupad sa pangako mo at sa pag-aalaga sa mga anak ko." Sa mga sumunod na araw, ang relasyon nila ay nagbago. Hindi na ito simpleng amo at empleyado. Nagkaroon na ng isang hindi nakikitang sinulid na nag-uugnay sa kanila, ang alaala ni Alana. Mas naging komportable na sila sa isa't isa. Nagkakaroon na sila ng mga maikikling pag-uusap tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho, tungkol sa mga paboritong pagkain ng mga bata, sa mga nakakatawang nangyari sa araw na yon, at minsan, tungkol kay Alana. Sa mga kwento ni Valeria, muling nabuhay ang isang bahagi ni Alana na akala ni Julian ay limot na niya. Ang Alana na mapagbigay, ang Alana na naniniwala sa potensyal ng bawat tao, gaano man ito kaliit. Habang ang liwanag ay dahan-dahang bumabalik sa mansyon ng mga kastelo, isang madilim na plano naman ang nabubuo sa labas nito. Sa isang marangyang suite ng hotel, nakaupo si Marco Sandoval sa harap ni Doña Isabela. Ang kanyang mga damit ay luma, ngunit malinis, bahagi ng inihandang kasuotan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman habang tinitingnan ng matandang babae na tila isang anghel na mag-aahon sa kanya sa kahirapan. "Simple lang ang gusto kong mangyari, Marco," sabi ni Doña Isabela habang inilalapag ang isang makapal na sobre ng pera sa mesa. Isang maliit na dula-dulaan. "Ano pong klaseng dula-dulaan, ma'am?" tanong ni Marco. Ang mga mata ay nakatutok sa pera. "Ikaw ang biktima," paliwanag ng Donya. Ang ngiti ay matamis na parang lason. Isang pobreng lalaki na iniwan ng kanyang kasintahan dahil nakahanap na ito ng mas mayaman. Isang lalaking wasak ang puso na ang tanging hangad ay maibalik ang kanyang minamahal. Naintindihan agad ni Marco ang plano. At si Valeria po ang kontrabida. "Exactly," sabi ni Doña Isabela. "Ang babaeng walang utang na loob. Ang gold digger." Itinulak niya ang sobre palapit kay Marco. "Gawin mo ito ng tama at marami pang kasunod yan. Pumalpak ka at sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakakita ng liwanag." Kinuha ni Marco ang pera, ang puso ay kumakabog sa tuwa at takot. "Kailan at saan po, ma'am?" Ngumiti si Doña Isabela. "Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa entablado. Sisiguraduhin kong marami ang manonood." Makalipas ang isang linggo,
Abala ang buong mansyon, naghahanda para sa isang malaking charity ball na taunang idinaraos ni Doña Isabela. Isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinakaimpluwensyal na tao sa syudad. Valeria, kailangan kitang tumulong sa mga bisita mamayang gabi. Utos ng Donya habang inaayos ang mga bulaklak sa grand foyer. Po? Pero sino po ang mag-aalaga sa mga bata? Nag-aalalang tanong ni Valeria. Ako na ang bahala sa kanila ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Sagot ng Donya, isang ngangiting hindi maipinta ang nasa kanyang mga labi. Gusto ko lang na naroon ka sa baba para masigurong maayos ang lahat. Naramdaman ni Valeria ang isang malamig na kaba. May kung anong hindi tama. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Doña Isabela, tila may isang bitag na naghihintay para sa kanya. Ngunit ano ang magagawa niya? Pagsapit ng gabi, ang mansyon ay naging isang dagat ng mga kumikinang na alahas at mamahaling pabango. Si Valeria, suot ang isang simpleng itim na uniforme, ay tahimik na gumagalaw sa gitna ng mga bisita, nag-aalok ng inumin, ang kanyang puso ay puno ng masamang kutob. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga manonood ay naroon na. Naghahanap siya ng pagkakataong makaakyat para silipin ang kambal nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng mansyon. Lahat ng mga mata ay napunta roon at ang bitag ay nagsimula ng magsara. Isang lalaki ang pumasok mula sa malakas na pagkakabukas ng pinto. Gusgusin. Ang kanyang damit ay may mga punit, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang muka ay tila hindi nagahit ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay ligaw at puno ng desperasyon. Si Marco. Napatigil ang lahat. Ang musika, ang tawanan, ang bulungan, ang atensyon ng lahat ng mayayaman at makapangyarihang bisita ay napunta sa biglaang pagdating ng isang taong halatang hindi kabilang sa kanila. Valeria, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay basag at nanginginig, perpekto para sa kanyang papel. Valeria, mahal ko, nasaan ka? Nanigas si Valeria sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak na tray ng mga baso ay halos mabitawan niya. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi na isang text message lang. Ito na, nakatayo sa gitna ng marangyang bulwagan. Tinatawag ang kanyang pangalan. Nakita siya ni Marco. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng mga pekeng luha. Naglakad siya. Hindi. Tumakbo. Papunta sa kinaroroonan ni Valeria. Val, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Sabi niya, sapat na malakas para marinig ng lahat. Akala ko ba mahal mo ako? Bago pa man makasagot si Valeria, lumuhod si Marco sa kanyang harapan. Isang dramatikong pagluhod na nagpasinghap sa mga manonood. Val, bumalik ka na sa akin, parang awa mo na. Pagmamakaawa niya, hinahawakan ang laylayan ng uniforme ni Valeria. Oo, naghirap tayo. Oo, nawalan ako ng trabaho. Pero hindi ba't nangako tayo sa isa't isa? Sa hirap at ginhawa. Lumingon si Marco sa mga nagtatakang mukha ng mga bisita. Mahal na mahal ko po ang babaeng to. Sabi niya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Pero iniwan niya ako. Isang araw, umalis na lang siya ng walang paalam. At ngayon makikita ko siya dito, nagsisilbi sa mga mayayaman. Val, ito ba? Ipinagpalit mo ba ang pag-ibig natin para sa pera? Ang bawat salita ay isang punyal na tumutusok sa puso ni Valeria. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang dila ay tila nakatali. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na sinungaling ang lalaking ito, na binubugbog siya nito, na tinakasan niya ito para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit walang boses na lumalabas. Anong kaguluhan ito? Ang boses ni Doña Isabela ay pumailan lang, puno ng awtoridad at pagkukunwaring pagkabigla. Lumapit siya. Kasunod ang kanyang anak na si Julian
na ang mukha ay isang blankong maskara ng pagkalito at pagdududa. "Sino ka?" tanong ng Donya kay Marco. Ako po, ako po ang naiwang kasintahan ni Valeria." Sagot ni Marco, humahagulgol. "Gusto ko lang po siyang bawiin." Tumingin si Doña Isabela kay Valeria. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pekeng pagkadismaya. "Valeria, totoo ba ito? May kasintahan kang iniwan para lang magtrabaho dito?" Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya na ngayon. Ang mga bulungan ay nagsimula nang maging mga malinaw na salita. Gold digger. Kawawang lalaki. Ganyan talaga ang mga mahihirap. Tumingin si Valeria kay Julian. Isa lang ang kailangan niya. Isa lang. Ang tiwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang pader. Isang malamig. Hindi mapasok na pader ng pagdududa. Ang alaala ng text message, "Magbabayad ka," ay bumalik at ngayon ay mayroon ng mukha. Siya ay nasukol. Ang bitag ay perpekto. "Anak," sabi ni Doña Isabela kay Julian, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi natin ito pwedeng palampasin. Isang iskandalo ito. Paano na lang ang pangalan ng pamilya?" Nakatitig lang si Julian kay Valeria. Ang kanyang puso ay nagtatalo. Isang bahagi niya ang gustong maniwala sa babaeng nagbalik ng ngiti sa kanyang mga anak. Ngunit ang ebidensya, ang buong sitwasyon, ang mga mata ng lahat ng tao sa paligid, lahat ay sumisigaw ng panlilinlang. Ang katahimikan niya ay ang pinakamasakit na hatol. Napayuko si Valeria. Tapos na. Talo na siya. Si Julian ay huminga ng malalim. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Naglakad siya palapit kay Valeria. Nilampasan ang nakaluhod na si Marco. Ang bawat hakbang niya ay isang dagundong sa sahig na marmol. Isang dagundong sa durog ng puso ni Valeria. Huminto siya sa harap nito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Nakita ni Valeria ang sakit sa mga mata nito, ngunit natabunan iyon ng obligasyon at ng bigat ng pangalan ng mga kastelo. "Umalis ka na." Ang dalawang salita ay binitawan niya ng mahina. Halos isang bulong. Ngunit para kay Valeria, ang mga yon ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Tumalikod siya. Hindi na lumingon pa. Naglakad si Valeria palabas ng mansyon. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Bawat hakbang ay isang paglalakbay sa impyerno. Naramdaman niya ang daan-daang matang humuhusga sa kanyang likuran. Paglabas niya ng pinto, bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanyang pagkawasak. Naglakad siya palayo, walang direksyon, basang-basa sa ulan, habang ang tunog ng pagsara ng malaking bakal na gate sa kanyang likuran ay parang isang putok ng baril na tumapos sa lahat ng kanyang mga pangarap. Nang magsara ang gate, tila isang takip ang ibinagsak sa buong mansyon. Ikinukulong ang lahat sa isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Nawala na si Marco. Mabilis na pinaalis pagkatapos magawa ang kanyang papel. Ang mga bisita ay unti-unti na ring nagpaalam. Nag-iiwan ng mga bulungan at mapanghusgang tingin. Ang natira ay ang lamig. Para kay Julian, ang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa iskandalo. Pumanik siya sa itaas at binuksan ang pinto ng silid ng kambal. Nakita niya roon ang kanyang ina. Sinusubukang patulugin sina Luna at Sol. Ngunit hindi sila umiiyak. Hindi sila sumisigaw. Mas malala pa roon. Tahimik lang silang nakahiga. Nakatitig sa kisame. Ang kanilang mga mata ay blanko. Ang liwanag na dinala ni Valeria ay biglang naglaho at ang mga bata ay muling naging mga manikang porselana. Maganda, ngunit walang buhay. "Matututulog din yan," sabi ni Doña Isabela. "Kailangan lang nila ng disiplina, hindi ng kung sino-sinong, 'Iwan mo na sila, Mama." Putol ni Julian. Ang boses ay walang anumang emosyon. Umalis ang kanyang ina at naiwan si Julian sa dilim kasama ang kanyang mga anak.
Umupo siya sa pagitan ng kanilang mga kama, hinihintay ang mga sigaw na hindi na dumating. Dahil minsan, ang pinakamatinding sakit ay hindi isinisigaw. Ito ay kinikimkim hanggang sa maging lason. Bumaba siya sa kanyang opisina, kinuha ang pinakamahal na bote ng alak at nagsalin sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagok. Nagsalin ulit. Kasalanan ko ito. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung sino ang pinaniniwalaan niya, ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na nabigo siya. Nabigo niya ang babaeng nagbalik ng ngiti sa kanyang mga anak. Kinabukasan, isang linggo, isang sasakyan mula sa isang kilalang law firm ang pumarada sa harap ng mansyon. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Dala ang isang maliit na kahon na selyado. Ang abogado ng pamilya, si Attorney DeMarco ang personal na abogado ni Alana. "Julian!" Bati ng abogado. Ang kanyang mukha ay seryoso. May bilin sa akin si Alana bago siya pumanaw. Isang bilin na may kasamang kondisyon. "Anong kondisyon?" tanong ni Julian. "Ibibigay ko lang daw ito sa'yo sa oras na maramdaman kong tunay kang naliligaw," sabi ng abogado. "At sa mga balitang narinig ko tungkol sa nangyari kagabi, sa tingin ko, ito na ang tamang oras." Inilapag ng abogado ang kahon sa mesa. "Wala akong alam sa nilalaman nito, Julian. Ang alam ko lang, ito ang huling habilin niya para sa'yo." Nang makaalis ang abogado, naiwan si Julian na nakatitig sa kahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ito. Sa loob, merong isang leather-bound na journal at isang sobre na may pangalan niya. Binuksan niya muna ang sobre. "Mahal kong Julian, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang isa sa dalawang bagay. Pumanaw na ako o naramdaman mong nawawala ka na ng tuluyan. O marahil, pareho. Patawarin mo ako, mahal ko. May mga bagay akong hindi nasabi sa'yo habang nabubuhay ako. Mga bagay na kinatakutan kong aminin. Ang mansyon na ito, ang yaman natin. Minsan, pakiramdam ko ay isa itong gintong hawla. At ang bantay ay ang sarili mong ina. Mahal ka ni Mama, Julian. Alam ko yan. Ngunit ang pagmamahal niya ay posesibo. Nakakasakal. Natatakot ako para sa mga anak natin. Natatakot ako na palalakihin niya sila sa ilalim ng anino ng pangalan ng mga Castello at hindi sa ilalim ng init ng pagmamahal." Napatigil sa pagbasa si Julian. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Bawat salita ay isang sampal sa katotohanan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, kaya naman isinusulat ko ito. Isang huling kahilingan, isang sikreto. May isang tao akong pinagkakatiwalaan, isang taong may busilak na puso, isang taong alam kong kayang ibalik ang liwanag sa pamilya natin kung sakaling mawala ako. Ang pangalan niya ay Valeria Reyes, ang batang tinulungan ko, ang batang may pusong sumasayaw. Nabitawan ni Julian ang sulat. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. "Kung may mangyaring masama sa akin, hanapin mo siya, Julian. Huwag kang maniwala sa anumang maririnig mo mula sa iba. Huwag mong hayaang sirain siya ng kahit sino, lalo na ni Mama, dahil alam kong gagawin niya ang lahat para mapanatili ang kontrol sa pamilyang ito. Si Valeria, siya lang ang makakapagpagaling sa puso mo at sa puso ng ating mga anak." Kinuha ni Julian ang journal. Binuklat niya ito at binasa ang mga huling isinulat ni Alana. Mga salaysay ng kanyang kalungkutan, ng kanyang pakiramdam na nag-iisa, at ang kanyang lumalaking takot sa kontrol na ipinapakita ni Doña Isabela. At sa huling pahina, ang katotohanang sumira sa lahat ng natitira pa sa mundo ni Julian. Sinabi sa akin ng doktor na hindi aksidente ang pagkahulog ko sa hagdan. May nagtulak sa akin, walang nakakita. Ngunit sa araw na yon, iisa lang ang kasama ko sa bahay, si Mama. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Julian, isang sigaw ng sakit
pagsisisi at matinding galit. Itinapon niya ang baso ng alak sa pader at ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naintindihan na niya ang lahat, ang pagmamanipula, ang bitag, ang kasamaan na nagkukubli sa likod ng isang mapagmahal na ina. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Valeria, inosente, isinakripisyo, dinampot niya ang sulat ni Alana. Ang huling mga salita ay tila nakaukit sa kanyang utak. Huwag kang maniwala sa kanya, Julian. Maniwala ka sa puso mo. Ngunit huli na, hindi siya naniwala. At ngayon, nawala na ang lahat. Ngunit habang nakatitig siya sa basag na salamin sa sahig, isang bagong apoy ang nag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi na mapapatay ng kahit sino. Hindi pa huli ang lahat. Ang bawat salita sa journal ni Alana ay parang mga nagbabagang uling na pumapaso sa kaluluwa ni Julian. Ang galit, isang dalisay at nagngangalit na apoy ay kumalat sa kanyang buong pagkatao, tinutupok ang lahat ng bakas ng pag-aalinlangan at pagiging anak na masunurin. Hawak ang journal na tila isang sandata. Lumabas siya ng kanyang opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at may layunin. Nakita niya ang kanyang ina sa sala, nagbabasa ng isang magazine, tila walang anumang nangyari, ang reyna sa kanyang malinis at perpektong kaharian. Mama. Ang boses ni Julian ay hindi na boses ng isang anak. Ito ay boses ng isang hukom. Tumingala si Doña Isabela, bahagyang inis sa pagkakaistorbo. Ano na naman, Julian? Kung tungkol na naman ito sa yaya. Ibinagsak ni Julian ang journal ni Alana sa mesang salamin sa harap nito. Ang kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Basahin mo. Nagulat ang Donya sa bagsik ng kanyang boses. Kinuha niya ang journal, ang kanyang mga kilay ay salubong. Binuklat niya ito, binabasa ang mga pahina, at dahan-dahan, ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ito ay kasinungalingan, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Kasinungalingan ba, Mama? Tanong ni Julian. Lumapit siya. Ang kanyang anino ay bumalot sa kinauupuan ng ina. Kasinungalingan ba na ikaw ang nag-iisang kasama niya nung araw na mahulog siya sa hagdan? Kasinungalingan ba na kinasusuklaman mo ang impluwensya niya sa akin dahil hindi mo na ako makontrol? Minahal ko si Alana, giit ng Donya. Minahal mo siya tulad ng pagmamahal mo sa isang magandang tropeo. Isang palamuti sa pangalan ng mga kastelo. Sigaw ni Julian, hindi na napigilan ng galit. At nang magsimula siyang magkaroon ng sariling isip, naging banta siya. Tulad ni Valeria. Tumayo ang Donya. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Para sa pamilyang ito. Hindi. Dagundong ni Julian. Ginawa mo ang lahat para sa sarili mo. Para sa iyong kapangyarihan. Sinira mo ang asawa ko. At kagabi, sinira mo ang isang inosenteng babae para lang mapatunayan ang iyong punto. Ang babaeng pinagkatiwalaan ni Alana. Ang babaeng mahal ko. Ang huling mga salita ay lumabas na lang sa kanyang bibig. Isang katotohanan ngayon niya lang inamin, kahit sa kanyang sarili. Sa pag-amin na yon, lahat ay naging malinaw. Natigilan si Doña Isabela. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng takot. Takot na tuluyan nang nawala sa kanya ang kontrol. Tapos na ako, Mama, sabi ni Julian. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mas nakakatakot ang kalamigang yon. Aalis kami sa pamamahay na ito. Ako at ang mga anak ko. Hahanapin namin si Valeria at bubuo kami ng sarili naming pamilya. Isang pamilyang nakabatay sa pagmamahal, hindi sa kasinungalingan at kontrol. Tumalikod siya para umalis. Julian, anak, huwag! Pagmamakaawa ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang tunay na takot sa boses nito. Huminto si Julian, ngunit hindi lumingon. Sana balang araw, mapatawad ka ng Diyos. Dahil ako, hindi ko alam
kung kaya ko. Umakyat siya sa itaas, binihisan ng kambal at walang anumang dinala kundi ang journal ni Alana at ang mga pasaporte nila. POV, Valeria Reyes. Ang kwartong inuupahan ni Valeria ay maliit at masikip. Amoy alikabok at lumang kahoy. Isang malaking pagbabago mula sa malawak at mabangong mansyon. Pero dito, kahit paano, malaya siya. Nakatayo siya sa harap ng isang bitak na salamin. Tinitingnan ang kanyang sarili. Ang mga mata niya ay namumugto pa rin, ngunit wala ng luha. Naubos na. Sa tabi niya ay isang maliit na bag. Nakaimpake na ang lahat ng kanyang gamit. Ang iilang damit, ang lumang shawl, at ang bagong shawl na bigay ni Julian na isiniksik niya sa pinakailalim. Aalis na siya. Babalik sa probinsya. Kakalimutan ang lahat. Kakalimutan si Julian. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Sino naman kaya iyon? Wala namang nakakaalam na narito siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At ang kanyang mundo ay muling huminto. Nakatayo roon si Julian Castelo. Hawak sa magkabilang kamay, sina Luna at Sol. Ang kanyang damit ay simple lang, hindi pang CEO. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. At ang kanyang mga mata, puno ito ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Valeria dati. Pagsisisi. Valeria. Sir, iyon lang ang namutawi sa kanyang mga labi. Patawarin mo ako. Lumuhod si Julian sa harap niya, sa maruming pasilyo ng paupahan. Isang bilyonaryo, nakaluhod sa harap ng isang yaya. Ako ang duwag, hindi ikaw. Ako ang naniwala sa kasinungalingan dahil natakot ako. Natakot ako sa katotohanan. Patawarin mo ako, Valeria. Sabi niya, ang boses ay basag. Ang mga luha na akala ni Valeria ay naubos na ay muling bumalong. Mama Val, sigaw ni Luna at Sol at tumakbo para yakapin ang kanyang mga binti. Ang mainit na yakap ng mga bata ang tuluyang gumiba sa lahat ng pader na itinayo niya. Patawarin mo ako, ulit ni Julian, tumingala sa kanya. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hayaan mong itama ko ang lahat. Bumalik ka sa amin. Hindi bilang yaya, kundi bilang pamilya. Bago pa man makasagot si Valeria, isang anino ang tumabon sa kanilang lahat. Hindi pa tayo tapos, Castelo. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Marco, kasama ang dalawa pang lalaking mukhang basagulero. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, hindi na umaarte. Ang galing mong umeksena, ano? Pero tapos na ang bayaran at may utang ka pa sa akin. Tumayo si Julian, itinago si Valeria at ang mga bata sa kanyang likuran. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Wala akong utang sa'yo. Ngumisi si Marco. Meron. At sisingilin ko to ngayon. Ang makipot na pasilyo ay biglang naging isang arena. Sa isang panig, ang galit at kasakiman ni Marco. Sa kabila, ang tahimik ngunit hindi matitinag na determinasyon ni Julian na protektahan ang pamilyang halos mawala sa kanya. Umalis na kayo, mahinang sabi ni Julian. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Marco. Hindi ninyo kami kilala. Tumawa ng malakas si Marco. Hindi ka kilala? Ikaw, Julian Castelo? Lahat ng tao kilala ka. At alam din ng lahat na mayaman ka. Kaya ibigay mo na ang para sa akin bago pa may masaktan dito. Sumugod ang isa sa mga kasama ni Marco, ngunit nagulat ito nang hindi umatras si Julian. Sa halip, isang mabilis at eksaktong suntok sa panga ang sumalubong dito. Isang bagay na hindi inaasahan mula sa isang lalaking laging nasa likod ng mesa. Natumba ang lalaki, walang malay. Marami akong natutunan sa boxing gym para tanggalin ang stress sa trabaho. Kalmadong sabi ni Julian, inaayos ang kanyang damit. Tumingin siya kay Marco. Ayokong gamitin yon sa'yo, pero gagawin ko kung kinakailangan. Natakot si Marco. Hindi ito ang inaasahan niyang mangyayari. Ngunit bago pa man siya makakilos,
Isa pang boses ang pumuno sa pasilyo. Marco Sandoval, 2 unipormadong pulis ang mabilis na umakyat sa hagdan. Arestado ka para sa panloloko at paninikil. Nagpumigla si Marco. Wala akong ginagawang masama. Siya ang may utang sa akin. Ngumiti ng bahagya si Julian. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Isang recording ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Para sa pamilyang ito. Boses iyon ni Doña Isabela. Sumunod ang boses ni Julian, malinaw at matalas. Hindi! Ginawa mo ang lahat para sa sarili mo. At ginamit mo pa si Marco para sirain ang isang inosenteng tao. Ang huling bahagi ay ang pinakamatibay na ebidensya. Isang sandali ng pagmamalaki sa galit ng Donya. Oo, binayaran ko siya. At dapat lang sa babaeng yon ang nangyari sa kanya. Nawala ang kulay sa mukha ni Marco. Tapos na ang laro. Habang kinakaladkad siya at ang kanyang kasama ng mga pulis, napatingin siya kay Julian. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Magbabayad ka rin, Castelo. Hindi na siya pinansin ni Julian. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga taong nasa likod niya. Humarap siya kay Valeria at sa kambal na nakayakap pa rin sa dalaga, nanginginig sa takot. Lumuhod si Julian para maging kapantay nila. Tapos na! Mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ligtas na kayo! Tumingin si Valeria sa mga mata ni Julian. Ang mga matang minsan ay puno ng pagdududa. Ngayon ay puno na ng pagsamba at pangako. Umuwi na tayo, sabi ni Julian. Ang salitang umuwi ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Valeria. Pagbalik nila sa mansyon, iba na ang pakiramdam. Ang dating malamig at malawak na espasyo ay tila mas maliwanag. Wala na ang anino ni Doña Isabela. Ang tanging naiwan nito ay isang maikling sulat sa ibabaw ng grand piano. Binasa ito ni Julian. Sana'y tama ka. Isang pangungusap na maaaring mga hulugan ng maraming bagay, isang pagsuko, isang pag-amin ng pagkakamali, o marahil ang unang hakbang sa isang napakahabang paglalakbay tungo sa pagpapatawad. Itinupi ni Julian ang sulat at ibinulsa. Isang problemang haharapin niya sa ibang araw. Mama Val, tawag ni Luna. Hawak ang kamay ni Valeria. Sayaw tayo. Oo, sayaw. Segunda ni Sol. Napangiti si Valeria, isang tunay at malayang ngiti. Tumingin siya kay Julian. May tugtog po ba tayo, sir? Ngumiti pabalik si Julian. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Tinatanggal ang lahat ng bakas ng kalungkutan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa halip na isang malungkot na kundiman, isang masayang himig ng waltz ang pumuno sa buong sala. Hinawakan ni Julian ang isang kamay ni Valeria. Hindi na, sir. Julian na lang. At sa gitna ng sala, na dati puno ng tensyon at lungkot, nagsimula silang sumayaw. Si Julian at Valeria at ang dalawang maliliit na anghel na umiikot-ikot sa kanilang paligid. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ay nagmistulang spotlight sa kanilang bagong simula. Hindi na ito isang sayaw sa dilim para patahanin ang takot. Ito ay isang sayaw sa liwanag. Isang selebrasyon ng pag-ibig na naghilom sa lahat ng sugat. Isang pangako na ang dating bahay na puno ng yaman ay isa na ngayong tunay na tahanan. Habang umiikot sila, inilapit ni Julian ang kanyang labi sa tenga ni Valeria. Salamat sa pag-uwi, bulong niya. At sa sandaling iyon, alam ni Valeria na sa wakas, natagpuan na niya ang lugar kung saan siya tunay na nabibilang.